Duterte! 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 Ladies and gentlemen, the future President of the Republic of the Philippines, Inday Sara Duterte! Maganda. Maraming salamat mga kababayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong habanan. Magandang hapon sa inyong lahat. Guwapa kay ka, ma'am! Basta Pilipina, guwapa din na. Sabi ko, basta Pilipina, maganda talaga yan. Bakit? Nakailang Miss Universe tayo. Apat, di ba? Ang dami nating Miss Universe na winners. Ibig sabihin, kilala tayo sa buong mundo bilang magaganda ang... Oo, magaganda ang babae. Ang mga lalaki kaya? May hugot ka, ma'am. Kasi pangit talaga ang mga lalaking Pilipino. Oh. Ano ang mga gwapo, ma'am? Kung hindi gwapo ang Pilipino, gwapo ang? Bulsa! Pilipina! Ang mga Koreans, syempre. Kasi kailangan natin magpasalamat sa kanila. Lalong-lalo na sa ating local government unit ng Seoul at sa ating Korean Police. Dahil pinahintulutan nila tayo magsama-sama ngayong hapon na ito at tumulong sila sa atin para mabuo yung ating programa ngayong hapon na ito. Kaya kailangan natin pasalamatan at palakpakan ang Korean government and Korean Police. Thank you very much. Paano sabihin sa Korean yun? Kamsahamnida! Kamsahamnida! Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Dahil mamaya, baka sa sobrang excitement natin ay makalimutan ko magpasalamat. Una, ang aking pasalamat sa ating mga organizers, local organizers sa Filipino community dito sa Korea. Pakitaas ng kamay ng mga organizers, volunteers at tumulong. Iba't ibang grupo, una na ang Hakbang ng Maisog at iba-iba pa ang grupo. May listahan kayo? Lalo mainit kasi daw. Na nagtulong-tulong at hirap, pagod, pawis nila ang kanilang inilaan para mabuo ang ating programa. Bisdak Daegu, Bisdak Seoul, Philcor, Butchon Community, Hyewa Vendors, DDS Supporters Seoul, DDS Supporters Leaders Gwangju, Japan. Saan kayo? Japan Maisog, nandito? Patriotic New York, nandito din. At UFG at PDP. Maraming salamat sa inyong lahat. I love you, ma'am! Ang susunod na pagpapasalamat ko ay mula sa akin para sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako sa tulong ninyo, sa suporta ninyo, sa kampanya ninyo
at sa boto ninyo para sa akin nung nakaraang eleksyong taong 2022. Maraming salamat po sa inyo lahat. Pag-usapan natin yan. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpapasalamat siya sa pagpapakita ninyo ng suporta sa kanya at sa inyong pagdarasal para sa kanyang kalayaan. Maraming salamat. At ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa bayan. Maraming salamat sa inyong lahat. At ang huling pagpapasalamat ay sa akin at sa inyong lahat na naririto. Marami sa inyo ang may trabaho, kailangan maglaba, nagpalit ng leave, nag-call sick, nag-absent galing sa ospital, at lahat busy sa buhay nila. Pero nandito kayo na ito at ibinigay ninyo ang inyong oras para sa akin, para kay Senator Robin Padilla, at para sa bayan natin. Maraming salamat sa inyo. Marami sa inyo ang nagtatanong, kamusta na si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Okay lang siya? Pinapaabot niya sa inyong lahat na huwag kayong mag-alala dahil wala naman siyang nararamdaman sa kanyang kalusugan. May edad na siya, may mga sakit na siya, oo, pero walang emergency na nararamdaman siya sa kanyang kalusugan. Kaya sabi niya, huwag kayong mag-alala at lalong-lalo na yung gumastos na pumunta doon sa Hague. Sabi niya, ayaw niya na gumagastos kayo ng pera ninyo para sa pagpapakita ng suporta sa kanya dahil mas kailangan yung pera ninyo ng inyong mga pamilya na naiwan doon sa Pilipinas. Nasa ilang days na ba siya? Sobra 100 days na siyang nakakulong doon sa prison Scheveningen sa ICC detention unit ng The Hague, Netherlands. Dalawa po ang tinatanong at hinihingi ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa korte. Una na, ang interim release o yung pakawalan ka habang tumutuloy ang kaso. Marami sa inyo, kilala yon bilang tawag na bail. Pero sa ICC o sa Rome Statute, walang bail ang isang accused. Meron lang siyang interim release ang tawag. Paano ka ba mabigyan ng interim release? Unang-una, kailangan umattend ka ng hearing ng trial kapag sinabi ng korte na kailangan mo pumunta doon sa korte. At kaya yon gawin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil hindi naman siya lalayas. Paulit-ulit niyang sinabi, sumama na nga ako, pinadala ko na, tinulak niyo na ako sa airplane, dinala niyo na ako ng eroplano ninyo dito. Wala akong intensyon na lumayas. Nasa Hong Kong na ako. Pwede na akong mawala. Pero ano ang sinabi ko? Uuwi ako sa Pilipinas. At yun lang din ang sinasabi niya hanggang ngayon. Wala siyang sinasabi, magtatago ako sa Africa, magtatago ako sa Antarctica. Wala siyang sinasabing ganon. Sinasabi lang niya, gusto ko umuwi ng Pilipinas. Gusto ko bumalik ng Davao City. Ibig sabihin,
sa ICC, kapag hinanap nyo yan, alam nyo kung saan hahanapin yan. Nandun lang yan. Sa Davao City. Hindi yan lalayas. Pangalawa, sinasabi doon, dapat hindi niya i-obstruct ang investigasyon o ang trial proceedings. Ang tagal na ng investigasyon, paulit-ulit sa sinasabi nilang mga krimen. 2012, hindi pa Pangulo, si Tatay Digong, pumunta na. Si Justice Secretary De Lima, nag-imbestiga siya doon. Walang kapangyarihan si dating Pangulong Duterte noon. Tumuloy-tuloy ang investigasyon. Wala siyang sinabi na itigil nyo yan, bawal yan, huwag kayo pumasok dito. Walang ganyan na nangyari. Ibig sabihin, para sa kanya, ituloy nyo lang. Noong siya ay Pangulo, nag-file ng kaso sa ICC si Senator Trillanes. Alam na ni dating Pangulong Duterte kung sino ang mga witnesses. Hindi naman tinago yun sa atin lahat, di ba? Paulit-ulit ang investigasyon at pagbibigay testimonya ni Las Cañas at ni Matobato. Meron ba siyang ginawa kay Las Cañas o kay Matobato o kay Trillanes man? Wala. Buhay na buhay ang buhok. Patay na pala ang buhok ni Trillanes. Buhay na buhay si Trillanes, pero ang kanyang buhok, hindi ko lang sigurado. Pero yung ibarang, Walang nangyari kay Matobato, walang nangyari kay Las Cañas. Alam ni dating Pangulong Duterte kung nasaan sila. Nakialam ba siya sa investigasyon? Nakialam ba siya sa mga witnesses? Wala. Noong siya ay nawala na sa katungkulan, bumaba na, tapos na ang termino, nagkaroon ng investigasyon. Pumasok ang mga investigators ng ICC paulit-ulit sa Pilipinas. Alam ko at sinasabi namin sa kanya, alam namin, dahil nakikita namin ang records. Anong sinabi niya? Pabayaan nyo sila mag-imbestiga. Noong nagkaroon ng Quadcom hearing ang bahay ng mga alam nyo, sandali lang ha. Mamaya na yan. Inday Sara for President! Kahapon, dumaan ako sa department store. Kasi bumili kami ng pang-loot bag doon sa mga sinuportahan namin na basketball team ng mga bata. Dumaan ako sa yung department store, yung sa mga sapatos ba? Sapatos section. Tapos paglingon ko, meron ako nakitang sapatos. Meron siyang butoy-butoy ba? Butoy-butoy, anak siya. Maganda siya. Panlalaki siya, panlalaki. Pero mapapalingon ka kasi kakaiba siya eh. Meron siyang ganyan-ganyan. So tinanong ko yung sabi ko, is this crocodile? Sabi niya, no. Bird. Sabi nung kasama ko, ostrich yan, ostrich. Sabi ko, ostrich? How much? 60,000. 60,000 pesos. 60,000 pesos. Tapos, tinanong ko, sir, ang laki ng crocodile mo, sir. Tapos, tinanong, meron pong representative ang House of Representatives dito. So, ipakita mo sa kanila ang iyong, yan, buhaya. Ayan, t-shirt, buhaya. So, sabi nung
assistant, sales assistant. Sabi niya, here, crocodile. Ginanin niya sa akin, maganda. Maganda talaga yung sapatos na crocodile. Tapos sinanong ko siya. Sabi ko, how much? Sabi niya, ganito, in one. Tapos kinompute namin, 80,000 pesos. Ang sapatos na crocodile. Nakalimutan ko lang ngayon kung anong brand yon na daanan namin. 80,000 pesos. Ibig sabihin, kapag binalatan natin ang ating mga congressman at ginawa natin sapatos yung kanilang mga mukha, kikita tayo ng 80,000 isang pares ng sapatos. Balik ako sa Quadcom. Nag-imbestiga sila. Sinabi nila doon sa isang nakaupo na witness nila, si Rohina Garma. Sabi nila, Rohina, pinatay mo ang boss mo. Meron kang mga kasama, pinatay mo ang boss mo. Pero Rohina, hindi ka namin iimbestigahan sa pagpatay mo sa boss mo kung magsasabi ka laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Witness siya. Napanood nating lahat yon. Napanood yon ni dating Pangulong Duterte. Pero, may ginawa ba si dating Pangulong Duterte kay Rohina? Wala! May ginawa ba tayo kay Rohina maliban sa sinasabi natin online, sa social media natin? Wala. So, ibig sabihin, ibigay na nila yung interim release. Ang tagal na ng mga witnesses na nandyan. Walang nangyari sa kanila. Hindi pa siya Pangulo, naging Pangulo siya, hindi na siya naging Pangulo, nandyan pa rin yung witnesses na sinasabi nila. Ibig sabihin, hindi siya makikialam sa investigasyon o sa trial man. Ang susunod na pwedeng magpa-interim release o hindi pwedeng magpa-interim release kapag nagdududa ang korte na gagawa ka ng krimen. Wala ngang krimen eh. So ano pang mga susunod na krimen ang gagawin mo? Magawa pa sila. Merong mga police operations kontra illegal na droga. Nagtagtag pa sila ng bawang. Pa sila Yung... ng ebidensya. Nagtagtag pa sila ng bawang. Ma'am! Naalala mo, ano, sabi dito sa harap, kulamin na lang daw lahat yan. 2,000 kulang. 15,000 kulang. Barangon si Panga. Inday Sara for President! Duterte! 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 Pasensya na ha, sinisipon kasi ako. Tsaka masakit yung lalamunan ko. Kasi kinain ko yung mga sasarap na ice cream ninyo dito sa Korea. Paggising ko, ang sakit na no. Meron na siyang parang bukol dito, dalawa. At parang sinisipon na ako dahil sobrang grabe, mag-init ninyo. Uy! Dami yun, ma'am! Dami kainit na rin! Hindi naman tagnaa sa disyerto. Ganit, normal ito. Ito ang new normal niyo. Mag-adjust kayo. Kasi ganyan na talaga yan. Parang linya ni BBM yun eh. Okay lang, init. Guwapa man, ma'am. Ngiwi! 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 Saan ako? Sa interim release. Kaya, ibigay
hinihingi natin na ibigay niya na yan. Hindi naman yan tatakbo. 80 years old, may mga sakit. Ang gusto lang niya, umuwi ng Davao City. Lahat ng witnesses niyo, buhay na buhay, simula noon hanggang ngayon. Si Trillanes, aabot na yan ng senior citizen. Diba? Walang nangyari sa kanya. Kahit yung kulam mo, ma'am, hindi effective. Diba? Meron pa siyang krimen na gagawin. Wala nga ang krimen eh. So ano pang mga susunod na krimen na gagawin? Ang babae! Trililing yan, trililing! Diba? So, iyan ang pakiusap sa ICC. Ibigay na ang interim release. Ang susunod, yung jurisdiction na naririnig ninyo lagi. Nag-imbestiga sila 1 taon pagkatapos na lumampas na ang 1 taon pagkatapos nating umalis sa ICC. Ibig sabihin, hindi ka na pwede mag-imbestiga. Kasi meron lang period na pwede ka mag-imbestiga. Labas nun, hindi na pwede. Kasi ang lalabas niyan, kung walang period, ay pwedeng buong buhay mo, 100 years na ang dumaan, ay mag-iimbestiga pa rin sila. Hindi pwede yun. Kaya ang hinihingi ng mga abogado, i-dismiss ang kaso kasi wala ngang jurisdiction. Yan ang dalawang bagay na hinihingi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. At yan din ang rason kung bakit tayo nagsama-sama, nagpapakita ng suporta at sumisigaw na bring him home. Bring him home! 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 Meron tayong Free Duterte Now rally. I-release na ninyo yan. Hindi yan tatakbo. Ilang beses na siya nagsabi, a-attend siya ng trial kung sinasabing a-attend siya ng trial. Yan lang naman ang kinakatakutan nila eh, na mawala yung kanilang akusado, yung kanilang suspect. Ang susunod ay ang ating diskusyon sa nangyayari sa ating bayan. Dahil nabudol tayong lahat. Huwag na nating banggatin. Inday Sara, kasalanan mo ito lahat. Kasi nga, sinasabi ko sa inyo, akala ko kasi, di ba kasi, nakita naman natin kung ano yung ama. Nakita natin yung martial law. Nakita natin kung anong klaseng korupsyon at ill-gotten wealth ang nilamas nila sa Pilipinas. Akala ko, oo nga ma'am, nagkamali nga ako sa akala ko. Akala ko, ang gusto niya ay mas magandang Pilipinas kung ano yung nakikita at nararamdaman at tinitirhan natin ngayon. Kasi bakit ba? Kasi nandoon yung mga anak natin na sila din yung susunod na mga Pilipino na maninirahan sa ating bayan. Kaya gusto natin, iiwan natin ang maayos, maganda, maunlad, may disiplina na mga mayaman na mga Pilipino at na bayan. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ganyan ang paningin niya sa kanyang kailangan gawin para sa bayan. Dahil bangag!
Hindi ko alam. Bakit? Lahat tayo pare-pareho ng pangarap para sa ating bayan. Pero merong iilan, ang malas pa natin, nakaupo sila lahat sa posisyon sa gobyerno, hindi pareho sa atin ang kanilang pangarap para sa bayan. Kaya bukas ay State of the Nation Address. Sayang ang data. Kaya nga ma'am ako din ayaw ko na rin manood kasi alam nyo sa totoo lang sa totoo lang talaga, natitrigger ako sa pag nakikinig ako sa kanya. Yung nairita ka ba? Minsan lampas irita na siya, minsan galit na siya. Gusto mo na basagin yung screen ng cellphone mo. Kaya pareho tayo ma'am hindi na ako manonood, babasahin ko na lang. Hindi, kailangan natin magbasa. Kasi kailangan natin malaman kung ano na namang pambobola ang sinasabi sa taong bayan. Ano na namang pambubudol. Nonsense lang yung sinasabi niya, ma'am. Ipunin ang tubig baha. Para marami magtulog. Hindi ko lang. At mag-swimming ka na lang dyan kasi ganyan talaga. May bagyo, may baha. Normal siya! So bakit? Kung ganyan talaga, may bagyo, may baha, new normal na yan at ganyan na talaga yan, bakit ang daming flood control projects? Wala naman! Bilyon-bilyon. Burakot! Bakit? Gilomom! Corruption! Kinurakot ang budget! Yung sinasabi niya, Binili na. at yung sinasabi niya sa susunod na araw, o sa susunod na linggo, magkaiba. Hindi na siya, wala na sa wisyo sa Tagalog. Tulad na lang din ng 20 ang bugas. 20 ang bugas. 20 ang Hindi ko alam kung saan galing yung naisip niya, na ipinangako niya para sa taong bayan na gagawin ng pamahalaan Ma'am, 20 na 20 pesos ang kilo ng bigas. Tik-tik sa mais, 20 kilo. Kung alam niya na hindi magagawa yon, ibig sabihin noon siya ay nagsisinungaling, nambubudol. Una sa lahat, yung budget natin. Yung budget ng bayan, paano ba? Hinahati-hati lang ng mga congressman, ng mga boss mo, sir. Ikaw man representative nila. Hinahati-hati lang nila. Karamihan ng pera pumupunta sa bulsa, yes. At sa mga walang kwentang programa. Kasi hindi siya nabibigay sa mga priority programs ng government. Paano ko nasabi yun? Galing ako ng Department of Education. Pinapirma nila ako ng budget kung saan buong budget ng school building program ay hinati-hati ng mga iilang congressman. At sinabi nila sa akin, ganyan talaga ang paggawa ng budget. Na napaisip ako. Napaisip talaga ako. Ako ba ang mali? O nakasanayan na lang nila na ganyan ang kalakaran?
hindi napupunta sa totoo at tamang proyekto para sa bayan ang ating budget. Pangalawa, ang laki ng utang natin dahil yung budget ay inuutang. Mag-utang ka para ka gumawa ng tulay mula sa Sorsogon papuntang Samar, mula sa Leyte papuntang Surigao, at pabalik ka naman Zamboanga papuntang Dumaguete, Dumaguete papuntang Siquijor, papuntang Cebu. Kung mangungutang ka para itulay mo yan lahat, okay lang. Pero kung mangungutang ka dahil ibibigay mo 5,000, 5,000, 5,000, 3,000 sa'yo, 2,000 sa akin, 5,000 sa akin, 5,000 sa'yo, walang kang makikitang pagbabago at kaunlaran sa bayan. Dahil mali ang paggamit ng pera na inutang. At paano mo yon mababayaran? Doon sa mga bigay mo, bulsa mo, walang babalik na investment sa ekonomiya. Hindi tataas ang ekonomiya. Dahil pangit pa rin ang bayan. Bagsak pa rin ang iba't ibang lugar natin. Susunod. Anong oras na? Alas 4? Okay. Kasi sabi nila hanggang alas 5 lang daw tayo dito. Sanyasan ninyo ako pag umabot na tayo ng 4:30 ha, kasi magpicturan pa tayo. Ang dami natin. Okay? Asan ako? Sa SONA bukas, bubudol na naman sila. Ang susunod ay yung walang klarong independent foreign policy. Nasa saligang batas natin yon. Nasa konstitusyon yon. Na hindi tayo kikiling kahit kanino man na dayuhan para sa ating bayan. Pero anong nakikita natin ngayon? Ang nakikita natin ay ang militarisasyon ng ating bayan. Ang pagpapasok ng mga Amerikano sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Ang paglalagay ng factory ng armas sa ating bansa. Anong sinabi ni President Trump noong meeting nila? Ang sabi ni President Trump, they tilted towards the China. And anong sinabi niya? Naayos namin yon. And now it is tilting towards the United States. Ano ibig sabihin ng tilt? Di ba sumasandal